Paano kung ang bawat bariyang kinikita mula sa umaga ay siyang maging mitsa ng isang malaking pagbabago ng buhay ng isang tao? Sa mundong puno ng pagmamataas at pangmamaliit sa mga kapuspalad, may isang tapat na tindero na piniling magtiis at gumawa ng mabuti, kahit wala nang matira sa kanya. Isang kwento ng matinding pagod, pangarap, at isang hindi inaasahang pagtatagpo. Pero sa likod ng kanyang simpleng kariton at tapat na pagpapawis, sigurado ka bang alam mo ang totoong kahahantungan ng kanyang tadhana? Oops, teka lang mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong makagawa ng ganitong klaseng kwento. Ano? Tara, simulan na natin ang panibagong kwentong siguradong kapupulutan ng aral. Seryoso ka ba? First date natin, tapos sa kalendarya mo ako dinala? Nag-ayos pa naman ako. Malakas ang boses ni Chelsea kaya napalingon ang halos lahat ng tao sa karinderya. Napayuko si Anton dahil sa pagkapahiya. Matagal na siyang may pagtingin kay Chelsea. Ngayon, binigyan siya ng pagkakataon nito, pero first date pa lang ay dismayado na ito. Chelsea, pasensya na. Alam kong hindi ito ang inaasahan mo. Pero ito lang talaga ang kaya ng budget ko. At saka, masarap naman ang pagkain dito. Bumuga ng hininga si Chelsea. Tsaka umikot ang mga mata. Nakakadismaya ka? Akala ko pa naman pinaghandaan mong first date natin. Tapos sa kalendarya mo lang pala ako dadalhin? Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para mag-ayos? Itong makeup ko pa. Halos 3,000 na ang nagastos ko. Imported pa ang lipstick ko. Itong dress ko, 5,000. Tapos dadalhin mo lang ako rito? Napakagatlabi si Anton. Pasensya ka na talaga. Naiintindihan ko na nadidismaya ka. Pero nakikiusap ako. Huwag ka namang sumigaw. Pinagtitingin na tayo ng mga tao dito eh. Masisisi mo ba ako? Hay, akala ko pa naman espesyal ang first date natin. Tapos, ganito lang pala ang madaratnan ko? Kung alam ko lang, hindi na sana ako nag-ayos at hindi na sana ako nakipagkita sa iyo. Mahinang ngumiti si Anton kahit halatang nahihiya na. Chelsea, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Maniwala ka sa akin. Nag-ipon talaga ako para rito. Kaso, nitong mga nakaraang araw ay mahina ang benta ko sa pagtitinda ng kakanin. Kaunti lang ang kinita ko kaya ito lang talaga ang kinaya ng budget ko. Pero promise, sa susunod, dadalhin na kita sa magandang restaurant. Hindi mo ba gets, Anton? Hindi basta-bastang restaurant ang ine-expect ko. Fine dining restaurant ang gusto ko. Napalunok si Anton. Fine dining restaurant? Oh, bakit ganyan ang reaction mo? Don't tell me, hindi mo alam ang ibig sabihin ng fine dining. Alam ko yun. Good. Doon mo ako dapat dinala. Hindi na sa nakakadiring lugar na ito. Sige, kung yan ang gusto mo, mag-iipon ako para makakain tayo roon. Mabuti naman kung ganoon. At isa pa, nasaan ang regalo ko? Diba sabi mo mayroon ka sorpresa para sa akin? Oh, heto, para sa ito. Ako mismo ang nag-drawing nito. Sure ako na magugustuhan mo to. Nakangiting kinuha ni Anton mula sa kanyang backpack ang portraits, kung saan nakaguhit ang magandang mukha ni Chelsea. Pinagtitripan mo ba talaga ako? Yan lang ang regalo mo? Muling nagsalubong ang kilay ni Chelsea. May problema ba? Naguguluhang tanong ni Anton. Akala ko bibigyan mo ko ng signature bag o kahit sapatos man lang. Pero ito lang pala? Mas lalong lumakas ang boses ni Chelsea at humalukip-kip ito. Pero sobrang mahal nun. Wala akong pera pambili ng signature bag. Hindi mo ba alam na normal lang yun kapag nanliligaw ang isang lalaki? Pasalamat ka nga, isang bag lang ang hinihingi ko sa'yo.
Samantalang yung mga ibang maliligaw ko, sila ang kusang nagbibigay sa akin ng mga sapatos, bag, at designer clothes. Pero ikaw, kahit isa sa mga yun, hindi mo maibigay. Unti-unting napayuko si Anton. Pasensya ka na, Chelsea. Wala akong pambili ng signature bag. Napailing si Chelsea. Kaya nga siguro sa kalendarya mo lang ako kayang i-date. Well, kasalanan ko rin naman. Alam ko na ngang hamak na tindero ka lang. Pero binigyan pa rin kita ng chance sa ligawan ako. Dapat noong una pa lang, binasted na kita. Namuo ang luha sa mga mata ni Anton. Chelsea, pakiusap. Huwag mong gawin yan. Pangako, babawi ako sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Dahil maraming beses na ako na-disappoint. Pero Chelsea, pangako, hindi na ito mauulit. Sa susunod na date natin, siguradong matutuwa ka na. Dodoblehin ko ang oras sa pagtitinda ko para maibigay ko na ang gusto mo. Tumawa ng sarcastic si Chelsea. Patawa ka. Baka nga, hindi ka pa nakakakain sa fine dining restaurant, kaya imposibleng dalhin mo ako doon. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko. Kung tutuusin, hindi na kita dapat binigyan ng chance dahil marami akong manliligaw na mayaman. Tumayo si Chelsea at mabilis itong naglakad palabas ng karinderya. Chelsea, sandali lang. Chelsea, pakinggan mo muna ako. Mabilis na tumayo si Anton. Patakbo niyang hinabol ang dalaga. Ngunit tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Chelsea hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang abalang kalsada. Chelsea, sandali lang! Ngunit hindi man lang lumingon si Chelsea. Sa pagmamadali, may nabangga si Anton na isang lalaking kagagaling lang sa harap ng isang mataas na gusali. Hoy! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo? Napaatras si Anton. Pag-angat niya ng tingin ay nanlaki ang mga mata niya. Alfred? Napangisi ang lalaki. Mula ulo hanggang paa ay sinukat nito si Anton. Anton! Ikaw nga! Hindi pwedeng magkamali ako. Pareho ka pa rin ng hitsura nung high school tayo. Mukhang wala ka pa rin narating sa buhay. Napahiya si Anton, pero pinilit niyang ngumiti. Kamusta? Matagal na tayong hindi nagkita. Napatawa si Alfred. Oo nga, akala ko naman kahit papano umasenso ka na. Pero mukhang hanggang ngayon, mukha ka pa rin kapos sa buhay. Napansin ni Alfred si Chelsea. Napakunot noo ito. Sandali, ikaw ba ang humahabol sa babaeng to? Tumango si Anton. Oh, wag mo sabihin binabastos mo siya. Mabilis na umiling si Anton. Hindi ko magagawa yun kay Chelsea. Sa katunayan, nililigawan ko siya. Nagde-date kami pero bigla siyang nagtampo sa akin kaya hinabol ko siya. Nagbabalik-balik ang tingin ni Alfred kina Anton at Chelsea. Pagkatapos ay napahalakhak ito. Ha? Ikaw, Anton? May dinedate? Lumapit si Alfred kay Chelsea. Miss, huminto si Chelsea at humarap sa lalaki. Yes? Ang ganda-ganda mo pero nagpapaligaw ka lang dito kay Anton? Hambog na wika ni Alfred. Napakunot noo si Chelsea. Wait, kilala mo si Anton? Kilalang kilala ko siya dahil magkaklase kami nung high school. Talaga? Sa iisang school lang kayo nag-aral? Pero, bakit para magkaiba ang estado niyo sa buhay? Confident na inayos ni Alfred ang suot na mamahaling polo. Siyempre, magkaiba talaga kami. Alam mo ba, noong nag-aaral pa lang kami, pumapasok si Anton ng walang baon. Kapag recess, nakatingin lang siya sa amin habang kumakain. Minsan pa nga, nangihingi lang siya ng barya para may pambili ng tinapay. Napayuko si Anton. Alfred, nakikiusap ako. Tama na. Huwag mo nang ikwento yun kay Chelsea. At ang balita ko, hanggang ngayon, tindero pa rin siya ng kakanin. Napangiti si Chelsea na may halong panunuya. Tama ka. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang nararating. Miss, sayang naman ang ganda mo. Bakit ka nagpapaligaw sa ganitong lalaki? Inilabas ni Alfred ang susi ng sasakyan.
Agad na kumislap ang ilaw ng isang mamahaling pulang sports car na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakikita mo yung kotse na yan? Nanlaki ang mga mata ni Chelsea. Don't tell me. Ikaw ang may-ari na sports car na yan? Oo, nagmamayari ako ng isang networking business. 6 digits ang kinikita ko kada buwan. May kondo ako, may investments at kaya kitang dalhin sa kahit saang fine dining restaurant na gusto mo. Napanganga si Chelsea. Really? Gagawin mo yun para sa akin? Hindi lang yan. Kung gusto mo ng signature bag, designer shoes, mamahaling alahas, kaya kitang bilhan anumang oras. Kitang-kita ang paghanga sa mukha ni Chelsea. Talaga? Oh, ang sweet mo naman. Siguradong maswerte ang magiging girlfriend mo. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Pwede namang ikaw na lang ang maging girlfriend ko. Namula ang pisngi ni Chelsea. Ako? Gusto mo ko maging girlfriend? Oo naman. Sa ganda at sexy mong yan, siguradong hindi ako mapapahiya kapag ikaw ang naging girlfriend ko. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang sayangin ang oras mo kay Anton. Sumama ka na lang sa akin. Hindi nagdalawang isip si Chelsea. Kumapit ito sa braso ni Alfred. Kung ganoon, pumapayag na ako makipag-date sa'yo. Chelsea, anong sinasabi mo? Ngayon mo palang nakilala si Alfred, pero sasama ka na agad sa kanya. Lumingon si Chelsea sa kanya. Narinig mo naman na sinabi ko? Simula ngayon, magde-date na kami ni Alfred. At hindi malayong sagutin ko siya. Pero ako nanliligaw sa'yo. Anton, hindi mo pa ba nagigets na pinapaasa lang kita? Wala akong balak na sasagutin ka dahil mahirap ka lang. Matapobreng saad ni Chelsea. Pero nangako naman ako sa'yo na magsisikap ako, di ba? Gumising ka nga, Anton. Anong future ang maibibigay mo sa akin? Baka kapag naging mag-asawa tayo, puro kakanin lang ang ipakain mo sa akin at itapon mo na yung portrait na ginawa mo. Hindi ko naman mapapakinabangan yan. Hindi ko pwedeng gamitin yan para makapag-shopping ako. Mahigpit na napahawak si Anton sa drawing at lumuhod siya. Wala siyang pakialam kahit pinagtitinginan siya ng mga taong dumadaan. Chelsea, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin to. Mahal na mahal kita. Napailing ang dalaga. Ang corny mo talaga? Hindi ako mapapakain ng pagmamahal mo. Kung tutuusin, nahihiya akong malaman ng mga kaibigan ko na may naniligaw sa aking tindero ng kakanin. Ang layo mo sa standard ko. Tila may tinik na nabuo sa lalamunan ni Anton. Ganun ba talaga ang sukatan mo sa pagmamahal? Puro pera at material na bagay? Masisisi mo ba ako? Sa ganda kong ito, dapat lang na magka-boyfriend ako na mayamang lalaki. Yung lalaking kayang ibigay ang lahat ng gusto ko. Pero Chelsea, hindi mo pa lubusang kilala si Alfred. Tumigil ka na, Anton. Ayoko nang marinig ang sasabihin mo. Dahil binabasted na kita. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Anton. Hanggang sa tinapik ni Alfred ang balikat niya. Anton, tanggapin mo na lang. Hindi lahat ng pangarap ay naaabot. At hindi mo maa-afford na magkaroon ng ganito kagandang girlfriend. Hindi nakaimik si Anton hanggang sa tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Nagkatinginan sina Alfred at Chelsea. Sabay na tumawa ang mga ito. Ano? Tara na. Mabuti pa nga. Umalis na tayo. Ayoko nang manatili sa mabaho at nakakadiring lugar na ito. Magkasabay silang naglakad papalapit sa nakaparadang sports car. Bago sumakay, lumingon si Chelsea kay Anton. Huwag mo na ako hintayin. Humanap ka na lang ng babaeng papayag makipag-date sa karinderya. Kung ako sa'yo, manligaw ka na lang ng kapwa mo tindero. Muling nagtawanan sina Chelsea at Alfred, saka sumakay sa sports car. Mabilis na umandar ang sasakyan at tuluyang nawala sa paningin si Anton. Noong high school kami, palaging inaagaw ni Alfred ang notebook ko para sa pilitang mangopya ng assignment. Dahil ako ang pinakamahirap sa klase, hindi ko magawang lumaban sa kanya. Ngayon naman, naagaw niya ang babaeng pinakamamahal ko.
At katulad ng dati, wala pa rin akong nagawa. Saglit pang naluha si Anton hanggang sa bumuntong hininga siya. Batid din niyang kanina pa siya pinagtatawanan ng mga taong dumaraan, kaya umalis na siya. Lumipas ang mga linggo. Isang beses, tahimik na minamap ni Anton ang makintab na sahig ng restaurant. Pumasok sina Chelsea at Alfred. Napahinto ang mga ito nang makita si Anton. "Oh, Chelsea, tignan mo nga. Hindi ba't ex-boyfriend mo? Dating manliligaw mo pala." Akala ko tindero lang siya ng kakanin. Janitor na rin pala siya ngayon. "Pwede bang tumigil na kayo? Nagtatrabaho ako. Ayoko ng gulo." "Trabaho? Ito na ba ang trabahong narating mo? Janitor lang?" Hindi ka ba napapagod? Sa umaga, nagtitinda ka ng kakanin. Sa gabi naman, nagmamap ka ng sahig. Mas lalo pang lumakas ang tawanan ni Chelsea at Alfred. Napapatingin na ang halos lahat ng customer. Napahawak sa map si Anton upang ikubli ang panliliit sa kanyang sarili. "Chelsea, Alfred, pakiusap. Huwag niyo na akong pagtripan. Gusto ko lang gawin ng maayos ang trabaho ko." Biglang sinipa ni Alfred ang map. Paano kung gusto ko ng gulo? Alam mo bang isang tawag ko lang sa manager, tanggal ka agad dito? Oo nga. Janitor ka lang naman. Hindi sila manghihinayang na tanggalin ka sa trabaho. Pang-iinsulto ni Chelsea. Tahimik lang si Anton. Sakto namang dumating ang manager na si Ma'am Elsa. Good evening. May problema po ba rito? Agad na itinuro ni Alfred si Anton. "Oh, ang janitor nyo bastos. Nakakaabala sa amin. Kung ako sa inyo, tanggalin nyo na siya." Nagdikit ang kilay ni Ma'am Elsa. Napatingin ito kay Anton. Pagkatapos ay bumaling kina Alfred at Chelsea. Pasensya na po, pero hindi ko siya pwedeng tanggalin. "Bakit? Takot ka ba sa janitor na to?" Umiling ang manager. Hindi po janitor si Sir Anton. Siya ang may-ari ng restaurant na ito. Saglit na natahimik ang buong restaurant. Pagkatapos, napahalakhak sina Alfred at Chelsea. Imposible yun! Hamak na tindero lang siya ng kakanin. Totoong sinasabi ni Ma'am Elsa. Akin ang restaurant na ito. At 5 taon na ang lumipas simula nung naipatayo ko to. Hindi na napigilang magsalita ni Anton. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi ni na Alfred at Chelsea. "Pero paano nangyari yun? Saan ka kumuha ng puhunan para makapagpatayo ng ganito kalaking restaurant?" "Pagkatapos nating graduate ng high school, hindi na ako nakapag-college dahil wala kaming pera. Pero hindi ako sumuko. Ipinagpatuloy ko ang pagtitinda ng kakanin. Araw-araw akong nagsusumikap hanggang sa dumami ang mga regular na customer ko. May mga negosyong kumuha sa akin bilang supplier ng kakanin. Unti-unti akong nakaipon. Nakapagbukas ako ng maliit na tindahan. Lumaki yun hanggang sa naging restaurant. At ngayon, mayroon ng 20 branches ang restaurant ko sa buong Pilipinas." Nanlaki ang mga mata ni Chelsea. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin na mayaman ka pala? Dahil gusto kong malaman kung mamahalin mo ba ako bilang ako o dahil lang sa pera. At ngayong alam ko na ang totoo, hindi ako nanghihinayang na hindi mo ako sinagot. Dahil ayokong makarelasyon ng babaeng pera at estado sa buhay ang basihan ng pagmamahal. Mariing tugon ni Anton. Namula sa hiya si Chelsea. Maging si Alfred ay hindi makatingin ng diretsyo. At ipinapaalala ko lang sa inyo, dinadayo ng mga customers ang La Quinta Restaurant para kumain ng mapayapa. Kaya itigil nyo na ang panggugulo. Kung hindi, mapipilitan akong paalisin kayo. Oo, pangako. Hindi na kami manggugulo. Sorry din. Dahil napagkamalang ka naming tindero at janitor. Parehas na napayuko sina Alfred at Chelsea. Naghanap na lang ang mga ito ng bakanting lamesa at mapayapang umorder ng pagkain. Makalipas ang ilang oras, tapos nang kumain ang dalawa. Lumapit ang waiter, dala ang bill folder. "Sir, ma'am, ito na po ang bill nyo." Binuksan nyo ni Alfred. Nanlaki ang mga mata nito.
46,000 pesos? Opo, yan po ang total bill nyo. Kinapa ni Alfred ang bulsa ng pantalon nito, pati ang coat nito, hanggang sa namutla ang mukha nito. Napansin niyo ni Chelsea. Okay ka lang? May problema ba? Naiwan ko yata ang wallet ko. Natatarantang tugon ni Alfred. Ha? Sa dami na may iwan mo, yung wallet mo pa talaga? Sorry, pero may dala ka bang cash? Baka pwedeng ikaw muna magbayad. Napailang si Chelsea. Wala. Akala ko ikaw ang gagastos sa date natin. Sakto namang lumapit si Ma'am Elsa. Good evening. May problema po ba? Ma'am, naiwan ko yata ang wallet ko. Sagot ni Alfred habang kumakamot sa ulo. Magkano po ang kaya niyong bayaran ngayon? Wala po. Parehas kasi kaming walang dalang cash o kahit card man lang. Tahimik na tumango si Ma'am Elsa. Kung ganoon po, ayon sa policy ng restaurant, kailangan niyong maghugas sa mga plato. Nanlaki ang mga mata ni Alfred. Ano? Maghugas kami ng plato? Hindi pwede! Ang ganda-ganda ng outfit ko! Tapos maghuhugas lang ako ng plato? No way! Kung hindi kayo makikipag-cooperate, mapipilitan akong tumawag ng mga pulis. Kalmado pero mariing saad ni Ma'am Elsa. Sandali! Hindi natin kailangang umabot doon. Baka pwedeng pakitawag yung boss yung si Anton. Alam mo ba, classmate ko siya nung high school. Makikiusap ako sa kanya na ilibre na lang ang kinain namin. Total, may pinagsamahan naman kami. Pero nasa meeting po si Sir Anton at ibinili niya sa akin na huwag siyang iistorbahin. Maigi pa po, isettle niyo na ang bill niyo. Kung hindi niyo kayang magbayad, maghugas na lang kayo ng mga plato. At kung ayaw niyo pa rin, sa presinto na lang tayo mag-usap. Giit ni Ma'am Elsa. Natahimik sina Alfred at Chelsea. Ayaw namin pumunta sa presinto kaya pumapayag na kami. Maghugas na kami ng mga plato. Fine! Kahit bago manicure ako, maghuhugas na lang din ako. Saad ni Chelsea sabay singhal. Kung ganoon, dito ang daan papunta sa kusina. Tumango sina Alfred at Chelsea. Habang naglalakad sila, maraming customer ang palihim na nakatingin sa kanila. Pagkarating sa kusina, tambak na hugasin ang sumalubong sa kanila. Ngunit wala silang nagawa kundi kunin ang sponge at mga platong hugasin. Hating gabi na nang matapos sila. Dali-dali silang lumabas ng restaurant upang tumakas sa kahihiyan. Lumipas ang 5 buwan. Isang beses, mainit ang sikat ng araw nang lumabas si Anton mula sa restaurant. Habang naglalakad siya, may napansin siyang babaeng nakasilip sa likod ng malaking basurahan. Chelsea? Napalingon ang dalaga. Halatang nagulat ito nang makita siya. Ako nga ito. Pero wag ka maingay. Anong ginagawa mo riyan? Bakit parang nagtatago ka? Pumutok sa iyak si Chelsea. Anton, pinaghahanap ako ng mga pulis. Ano? Bakit? Nadamay ako sa kaso ni Alfred. Hindi pala totoong siya mayaman. Ninakaw lang niya ang sports car na ipinagmamalaki niya. Scammer din pala siya. Yung networking company na ipinagmamayabang niya, scam pala yun. At ang dami niyang nabiktima. Napailing si Anton. Alam mo na pala ang tungkol doon. Sandali. Ibig mo sabihin, matagal mo nang alam na nagpapanggap lang si Alfred? Pagtataka ni Chelsea. Oo, matagal na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinubukan kong sabihin sa'yo. Yun nga ang dahilan kung bakit pinipigilan kitang sumama kay Alfred noon. Pero hindi mo ako pinakinggan. Hindi mo ako pinatapos sa sasabihin ko. At nung nakita kita sa restaurant kasama siya, gusto sana kitang bigyan ng babala. Pero nag-alangan ako. Dahil alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Napahagulgol si Chelsea. Ang tanga-tanga ko. Mas pinili ko ang isang scammer kaysa sa'yo. Nagpauto ako kay Alfred. At ngayon pati ako pinaghahanap ng mga pulis. Pero bakit pati ikaw nadamay? Hindi naman ikaw ng scam.
Galit sa akin ang mga taong niloko ni Alfred. Akala nila kasabwat ako ni Alfred dahil palagi kami magkasama. At yung perang ginagamit niya para mabilhan ako ng mga bag at sapatos, pera iyon ng mga taong iniskam niya. Nasaan ba si Alfred? Bakit hindi mo siya kumbinsihin na ibalik ang pera ng mga taong iniskam niya? Hindi ko talaga alam kung saan dinala ni Alfred ang mga pera nila. Hindi ko nga rin alam kung nasaan si Alfred. Basta na lang siyang hindi nagparamdam sa akin. O baka nakaalis na siya ng bansa at iniwan niya sa akin ang lahat ng problema niya. Biglang may narinig na boses mula sa di kalayuan. Ayun na, nandun siya! Napalikon si Chelsea. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dalawang pulis na papalapit. May mga pulis! Anton! Kailangan ko na umalis! Chelsea, huwag kang tumakbo! Lalo ka mapagbibintangan nagtatago! Mas maigi na to. Kapag lumantad ako, siguradong ako ang pag-iinitan ng mga iniskam ni Alfred. Baka saktan pa nila ako. Mabilis na tumakbo si Chelsea na parang isang pugante. Chelsea! Sandali! Hindi na siya nilingon ni Chelsea. Patuloy lang itong tumakbo habang hinahabol ng mga pulis. Naiwan si Anton na nakatayo at nag-aalala sa maaaring mangyari sa babaeng minsan niyang minahal. Lumipas ang mga buwan. Ang huling balita niya ay patuloy pa ring pinaghahanap ng mga pulis na Chelsea at Alfred. Ipinagpatuloy na lang ni Anton ang pagpapatakbo ng kanyang restaurant. Naniwala siya na ang lahat ng bagay ay kailangang pagsumikapan. Hindi niya kailangang manlamang ng kapwa upang umunlad sa buhay. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging istorya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming mga kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.